Dito tayo sa controversial na mayor ng Bamban, Tarlac. Naku, nakikinig ako kanina sa rally, sa hearing na yan dyan sa Senado. Ang sinungaling talaga ni Alice Guo dito. Minsan maawa ka pa eh, di ba? Maawa ka pa doon sa second script niya eh, na siya ay anak out of marriage, siya ay love child ng kasambahay at ng tatay niya. In a way, nakaano siya doon eh, nakahatak siya ng suporta doon eh. May mga nakuha siyang suporta dyan eh. Pero sa, ano dyan, sa rally na yan dyan, sa investigasyon na yan, sa Senate hearing na yan dyan, na nagaganap, kanina lang ka-coffee, ano nagsisinungaling talaga? Huling-huling nagsisinungaling talaga. At hindi siya nakaporma dito ha, kay Senator Raffy Tulfo. Barado siya dyan, eh, si Tulfo pa. Isahan mo pa yan. Kumbaga, sabihin na natin na hindi siya investigador, pero yung line of questioning niya, madadala ka talaga dyan. Oh, tama na Paawa effect. Nasa balita ito ng Politico.com ha. Raffy Tulfo dares Alice Guo to undergo lie detector test. Naisip ko lang, baka si Morales ang peg niyan eh. Kahit isa lang mo sa lie detector test yan, malulusutor niya yan kasi parang professional na. Pero ang kaibahan ni Alice Guo at ni Morales, parehas silang sinungaling. Yun ang commonality nila. Nagsisinungaling sila parehas eh. Si Morales, medyo expert na sa pagsisinungaling. Itong si Alice Guo, halata pa na nagsisinungaling. So, kung mag-lie detector test yan, mukhang hindi ipapasa. Itong si Alice Guo, no? Unless, mag-review, paturo kay Morales, pwede pa. Anyway, Senator Raffy Tulfo, ngayong araw po ng Miyerkules, May 22 lang po, hinamon niya po itong Bamban Mayor na si Alice Guo na mag-undergo po ng lie detector test. Sabi niya, and I quote, I am trying to find out the truth, unquote, declared Tulfo during the hearing being conducted by the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Kasi ang ginagawa dito ni Guo, gusto niyang paikutan din itong mga senador na ito na halatang halata na eh. Tignan mo yung commonality ha. Yung mga nakapalibot sa kanya mga tao, ano pugante, nalilig sa mga ganitong illegal activities. Sabi niya, simple lang yung buhay niya. Mamaya, tingnan ninyo ka-coffee kung gaano kamamahal yung mga kasuotan niya at alahas na sinusuot-suot niya, mga sasakyan. Napakagagarang mga sasakyan niya. At sabi niya ngayon, hinihiram niya lang. Naku po, nililis mo ang usapan. Kumukuha ka ng simpatya sa publiko by presenting a seemingly sad teleserye story. We know better, sabi ni Senator Raffy Tulfo. Napakinggan natin yan. Yan ang nagiging strategy ngayon ni Guo, no? Yung paglalabas niya ng statement na yan na siya ay anak ng kasambahay at ng kanyang tatay, no, na out of marriage siya, love child siya, in a way, nakakuha siya ng simpatya. Pero ganoon pa rin eh. Hindi pa rin nabura yung kanyang link dito sa mga illegal activities na yan. Konektado pa rin siya. Nalilink pa rin po yung pangalan niya dito sa mga illegal activities na yan, na yan yung pinupunto ng investigasyon na yan. Kasi government official siya eh. Mayor siya eh. Actually, ang mali niya dyan, bakit tumakbo pa siya sa pagka-mayor? Diba? Pero, baka nga front lang yan. Front lang talaga itong si Guo. May nasa likod yan, yun ang sindikato. Front lang siya, kaya pinatakbo siya. Nagagamit siya dyan. Ang tanong naman dyan, ba't siya nagpagamit sa kung sino man yan? Grabe yung money laundering issues dyan, yung cases dyan. Ako, billion-billion ka-coffee ang pumapasok para sa construction ng mga buildings, hindi dumadaan sa tamang proseso. Masaklap itong masalimuot ka-coffee, itong investigasyon na ito na ginagawa dyan sa Senado. Tulfo challenged Guo to undergo a lie detector test which she agreed to do. O yan, tama. Guo has been in a hot water over questions over her nationality and her involvement with the illegal activities of Philippine Offshore Gaming Cooperators or POGOs. Na panahon ni Digong na mayagpag yung POGO na yan, binigyan ng too much access ang mga Chinese, ang China, ka-coffee. Ayan, no? Kaliwat kanan, may POGO. Oh. Naging sugalan ng Pilipinas. Tulfo has decided to dare Guo to undergo a lie detector test due to her alleged inconsistent statements. Pero wala eh, wala ka na mapipigay. Ilang hearing na yan, 2 hearing na yan ka-coffee. Nagsisinungaling pa rin talaga eh. Parang ikaw na lang susuko eh. Dito eh. Guo claimed to be the love child of her Chinese father and his maid. However, the senator said records show that her parents tied the knot on October 14, 1982 and January 21, 1987. Biruin mo ha, married, papanong out of out of marriage, child out of marriage siya. At yung pag-deny niya sa mga kapatid niya, ang galing din ito ni Senator Risa Ontiveros. In fairness kay Senator Risa Ontiveros, ang ganda ng takbo ng investigasyon na yan. Nakita yung flight details niya,
Wala siyang kawala dyan. Sinasabi niya, hindi niya kilala itong mga tao na yan. At nalaman niya lang na totoong kapatid niya yan after the hearing dahil kinonfirm niya sa tatay niya. O nagpakita si Rizal Ontiveros ng travel documents. Magkasama sila sa isang flight. Travel buddy pala sila ng kapatid niya. Tapos nang unang hearing, dinideny niya. Wala kang lusot dyan. Sa Senado, ang investigasyon dyan, yung mga senador na yan, may access yan sa government records. Mabilis yan sa kanila para tumawag sa PSA, sa CAAP, o kung saan man yan para manghingi ng record at i-verify. Mabilis lang para sa kanila yan. Kaya kung nagsisinungaling ka, mabilis kang mahuhuli dyan. In fairness kay Rizal Ontiveros, magaling siya mag-imbestiga dito ha. Paulit-ulit mong sinasabi sa hearing na ito na kasambahay ang nanay mo. Pinapalabas mo na kawawa ka at nanggaling sa humble beginnings, pero siya ay kasal sa papa mo. Maraming butas ang statement mo, sabi ni Senator Raffy Tulfo. Naku, hindi mo mabibilog yan. Si Raffy Tulfo pa, bibilogin mo. Mayor Guo, naku, malabo pa yan ka-coffee. Anyway, tingnan natin ka-coffee, itong i-share ko sa inyo. Kasi di ba hina-highlight niya, simple lang siya, nagsumikap siya para yumaman, makuha niya kung ano man ang meron siya ngayon. Kaya tingnan natin, kung gaano ka-simple. Sana all simple, tingnan mo ha. May nagsisirculate ngayon online kung gaano kayaman itong si Mayor Alice Guo. Ako naniniwala ako, posibleng hindi galing sa pera ng Bamban. Kasi maliit na munisipyo lang naman yung Bamban eh. Yung pera niya, hindi galing dyan. Pero galing niya sa, di natin alam, di ba? Sa negosyo niya. Hindi ko alam kung anong klaseng negosyo yan. Alam niyo kung anong negosyo yan. O, simple lang daw po si Mayor Alice na nagsisirculate ito online. Courtesy sa may-ari ng litrato na ito. Walang pangalan ha. O, yan ang mga pormahan ni Mayor Alice Guo. Ayan, wala namang problema kung mayaman ka, heart evangelista, di ba? Kahit anong suot niyan. Kasi alam natin na mayaman yan, tatrabahuan niya yung pera niya. At walang naagrabyado. Yan ang simple. Bakit nagiging problematic yan? Kasi simple lang siya, government official siya eh. Actually, may batas nga tayo dyan eh. May mga, may ruling ang CSA dyan na dapat ang isang government official ay mabuhay ng simple at decente. Nakalimutan ko lang yung provision na yan, ka-coffee, no? Hindi ito simple. O, yung damit niya na lang na yan, ha? Grabing mahal pala nito, ha? Itong Ralph Lauren check plaid mini dress. O yan, sino mga familiar sa brand yan? Hindi ako familiar dyan. 8,900 po yan. Sige, afford yan, mura. Pagdating sa necklace niya, ito alam ko to. Itong Bulgari Serpente Viper necklace. Kasi nag-trending yan sa mga Miss Universe na ano eh. Yung mga mayayamang babae no, sa mga events silang gala. Na-explain niya, may napanood ako niyan. Ganyan talaga kamahal yan. 11.9 million pesos yung halaga ng kwintas na yan ha. Simple yan ha. Yung sing-sing niya, Bulgari Serpente Viper ring. 1.037 billion pesos yan. Isang sing-sing lang yan. O itong bracelet niya, Bulgari din, Serpente Viper, 2.6 million pesos. Ang Cartier de Pater ring niya, 1.6 million pesos. So, isang suot niya lang, oh. Ilang milyon eh? 11, 12, 13, 14, 15. Ako, isang damit lang, 15, 16 million na. Ito pa, OOTD kasi, yan ang mahirap eh. Nag-OOTD pa, oh. O, sige, yung Cartier de Pantier, tama ba yung basa natin dyan? Cartier de Pantier ring niya, 1.6. At yung bag niya, ito, Chanel. Coco Chanel ba tayo natin dyan? 352,000. Grabe naman ang mahal ng bag na to. Isang bag lang yan, ganyan kamahal. O, isa pa. OOTD na naman to ni Mayor Alice, oh. Simple lang siya, ha? Louis Vuitton silk frill long sleeve shirt. Limited edition ito. Ang presyo naglalaro sa 180,000 pesos to 200,000. Grabe naman ang mahal niyan. Isang damit lang. 180 to 200,000 na. Pakamahal naman yan. May isang handbag siya dyan. Bulgari Serpente Forever top handle bag. 201,000 pesos naman yan. Ganyan naman kamahal yung bag na yan. Ako, sana all simple lang ha. Ganyan mamuhay ang isang simpleng mayor. Maniwala ka pa ba dyan? Ako, naloloko tayo dyan. Nasa sa inyo na lang kung maniniwala kayo dyan. Ano sa inyo dyan, ka-coffee? Sana all simple. Oy, panis si Jinky Pacquiao. Si Jinky Pacquiao, mayaman siya. At alam natin kung saan galing yung pera niya. Ito ang problema eh, di ba? May babuyan. Dahil sa babuyan, naniniwala ba kayo dyan? Mahal ang Ralph Lauren, signature siya, sabi ni Ma'am Australian siya. So yan, alam ni Ma'am Australian, no? Parang wala kasi dito sa amin yan.
Malakas kasi ang kita sa farm at hog racing. Ayan, Michael Marquez. Ganyan kalaki ang kita, no? Ay, nako. Marbs Pega, Oka Coffee, mahal mga yan. Nakikita ko sa Italy. Oo, madami dyan sa Europa. No? Daming pera galing sa Pogo, sabi ni Ma'am Sandra Valdez. Partida ka Coffee, hindi pa yun nakapag-aral. Oo, totoo yan. Hindi pa nakapag-aral yan. Ako naman, oo. Pinapaikot pa tayo dyan. Sarap maging sugar mommy yan. Para Venus Mendoza. Regaluhan ka kagad ng Louis-Vuitton na duster. Duster ba tawag natin? Yung bag na yun na napakamahal. At so, yung damit niya na yun na 180,000. Paano kaya lalaban yun? Paano nilalaban yun? Salpak mo sa washing machine. Sira. Pag nasira yun, salpak. Ewan ko ha, hindi ko alam. Kasi status kasi nila yan yung mga mayayaman. Wala tayong problema dyan kasi pinaghirapan nila yan. Sa totoo sa totoong pinaghirapan pero kung hindi mo pinaghirapan, may problema yan kung susuot mo yan, di ba? Baka pagbabuyan din kaya at makabili ng helicopter at luxury car. Hiniram niya lang daw. Michael Marquez, hiniram niya lang daw po yung luxury car na yan. Pero problematic, tinanggal yung conduction sticker kasi iba pala yung rehistro doon McLaren ba yun? Yung isang basta mamahali sasakyan din. Nakarehistro pala sa ibang uri, ibang klase ng sasakyan. Naku, nagtago na. Marlene Pasaron, Aloka Coffee, watching from Kuwait. Happy viewing po sa inyo. Dami tuloy na addict sa scatter ngayon dahil sa Pogo na yan. So pa yan, online sabong, ang daming naloko dyan ka-coffee. Paano? Hinayaan Naku pong nagisuga na ang Pilipinas. Siya, sige. Maraming salamat sa mga tumutok sa atin ngayon. Mga nasa Facebook, i-shoutout muna natin. Kay Prime Oligo, kay Pexong Gilagid, kay Floro Acoba, kay Luis Oliva, kay Mila Texon, happy viewing po sa inyo nasa Facebook na kikilig sa atin. Ganon din po kay Geoffrey Jing Ilaido at kay Presidita Escueta. Kay Aido Miguel, happy viewing po sa inyo. Nandiyan po sa Facebook. Thank you for tuning in. At yun nasa YouTube ngayon, nakikinig sa atin. Make sure na nakasubscribe po kayo. I-click lang po yung subscribe dyan sa baba. At i-like lang po ka-coffee yung video na yan para makapag-attendance po kayo dyan. Alright, sige. Ako yung magpapaalam na sa inyo ka-coffee. Ayan, may picture na naka-LV lahat ang gamit niya. Sabi ni Clay Guillermo. Ilan lang yan ka-coffee sa napakita natin dyan ka-coffee Napakarami pa. Ayan, baka gold at platinum yung mga baboy. Clarita Enrique. Baka tumatay ng gold. Ayun, maganda yung magbabuyan ka na tumatay ng gold. Baka doon yun. Kayo naman. Kine-question nyo yung yaman. Baka, di ba, napapakita sa once upon a time, tumatay ng ginto. Baka gano'n, yung mga alaga ng baboy, tumatay ng ginto. Siya, sige. Happy viewing sa inyo, ka-coffee. Paalam po sa inyo. Ingat po kayo Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Good night, everyone. Bye-bye. See you again tomorrow. Alas 10 po ng gabi ang ating live stream ka-coffee. Alas 10 po yan ng gabi every day. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ingat po kayo. Paalam.